Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi tayo nagpapamonetize. Handog ko sa inyo, diretsong opinyon, hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa balitaktakang Boxer Shorts ating himayin, pag-usapan ang isang laban na kitagal nating inaantabayanan. Ang inaasahang action-packed fight sa pagitan ng Pilipinong si Jonrel Casimero at ang Mexicanong si Luis Nery para sa WBA Gold Junior Featherweight Championship. Mangyayari na ang labang ito this coming April 18 sa Kyrgyzstan. Ating hihimayin ang nasabing laban, partikular ang mga detalye na pumapalaot sa nasabing bakbakan. Meron bang halaga ang nasabing WBA Gold title? Bakit sinasabi ng make or break ang labang ito para kay Casimero at maging kay Nery? Ano ang ating inaasahan sa kanilang paghaharap sa boxing ring? At bakit sinasabi ng marami na ang performance ni Jonrel Casimero dito magdidepende kung siya ay muling lilingunin ni undisputed junior featherweight champion Naoya Inoue ng Japan? Lahat ng ito sa ating inisyal na pagtalakay sa bakbakang Nery versus Casimero dito lang sa Boxer Shorts. At ngayon mga kaibigan, ating pasadahan ang malaking bakbakan na mangyayari this coming April 18 dyan sa Kyrgyzstan. Bakbakan para sa WBA Gold Junior Featherweight o Super Bantamweight Championship. Tampok ang Pilipino na si Jonrel Cuadro Alas Casimero at ang Mexicanong si Luis El Pantera Nery. Tampok sa labang ito ang dalawang former World Boxing Champions, multi-weight division World Boxing Champions. Si Nery mga kaibigan ay dating kampiyon sa Bantamweight 118 pounds at sa Junior Featherweight 122 pounds. Ito naman si Casimero ay 3-weight division World Boxing Champion. Kampiyon sa Junior Flyweight 108 pounds, Flyweight 112 pounds, at Bantamweight 118 pounds. So pareho silang multi-weight division champion. Ano ang nakataya sa nasabing bakbakan? Ito ay ang WBA Gold Junior Featherweight Championship. Wala pong kwentang titulo yan mga kaibigan. Yan po ay isang Mickey Mouse belt na pwede mong ipagawa dyan sa recto. Ang WBA po ay notorious sa paggawa ng mga walang kwentang titulo para lamang maisingit ang kanilang pangalan sa bakbakan. Ang totoong Junior Featherweight Champion ng WBA ay walang iba kung hindi si Naoya Inoue ng Japan. In fact, hawak ni Inoue ang lahat ng titulo sa Junior Featherweight o 122-pound division. Now, i-etsapero nyo na yung WBA Gold title dahil wala namang importansya. I-focus nyo ang inyong atensyon sa timbang na paglalabanan ni Nery at ni Casimero. They have to show up at the Junior Featherweight limit of 122 pounds. Yan po ang agreed weight para sa bakbakang ito. Bakit ko kailangan i-emphasize ang timbang? Sapagkat si Casimero at si Nery ay notorious pagdating sa pag-overweight. Sila pa ay may seryosong conditioning issues. Pareho sila. In fact, mas malala itong si Nery. Sapagkat si Nery, not only does he have weight issues, ay minsan na siya nagpositibo for taking performance-enhancing drugs o yung PEDS. So, kailangan tutukan ni Nery yan. Sapagkat medyo ibang klaseng lumaban, si Nery hindi patas. Si Casimero, the last time he made weight, junior featherweight, 122 pounds, was in 2023 pa. Nung nag-eksakto siya at 122 pounds. Puro overweight na siya after that. Ito namang si Nery, eksakto pumasok sa 122 pounds in 2024 ng kanyang kaharapin para sa kampyonato, si Naoya Inoue. Now, in his last two fights, halos pumapasok na sa featherweight
o 126 pounds ang timbang ni Neri. So very important 122 pounds. Itong si Neri, like I said mga kaibigan, yung weight issues niya goes back to 2017 pa. Okay, doon pala nagkakaproblema na sa timbang itong si Luis Neri. In 2017 mga kaibigan, tinalo ni Neri si Sensuke Yamanaka ng Japan para sa WBC Bantamweight Championship. Now, after that fight, he tested positive for performance enhancing drugs o PEDS itong si Neri. Sabi niya, meron daw siya kinain na contaminated meat, baboy, at doon daw nagpositibo ang kanyang eksaminasyon. Bahala na kayo kung maniniwala kayo sa ganung klaseng excuse. Now, in 2018, naglaban ulit si Yamanaka at si Luis Neri. This time, overweight by almost 4 pounds itong si Neri. Pero tinalo pa rin niya si Yamanaka. Nagalit na ang Japan, mga kaibigan. Sapagkat nung una, gumamit ng PEDS para makapasok sa timbang. Pangalawa, overweight talaga labang kay Yamanaka. So, nilapatan ng lifetime ban ng Japan itong si Neri. Hindi na siya pwedeng lumaban sa Japan. Pero in 2024, yung lifetime ban na yan ay nileft. Binawi ng Japan kasi nakita ng Japan pwedeng iganti ni Inoue itong si Yamanaka kontra kay Neri. So, naglaban ng dalawa at ayun, binugbog ni Inoue si Neri. Now, si Casimero ay naban na rin sa Japan because of his conditioning issues. Walang PEDS, pero yung timbang, yun ang naging problema dito kay Casimero. In 2024, siya po ay nilapatan ng indefinite ban, 1-year ban actually, ng Japan after he showed up overweight sa kanyang laban kay Saul Sanchez. So nagkaroon ng 1-year ban 2024 hanggang 2025 itong si Casimero. Hindi siya makalaban sa Japan. So we're talking Casimero and Neri who were both banned in Japan. Si Casimero, ang weight issues niyan matagal na. In fact, nawalan siya ng WBO Bantamweight Championship because of his weight issues. Natanggalan siya ng corona. He was never defeated as WBO Bantamweight Champion. He was stripped of the title because of his failure to make the weight for a mandatory defense. So, kinakailangan, mga kaibigan, aking ini-emphasize ang 122 pounds. Forget the WBA gold title sapagkat wala namang silbi yan. But focus on the 122 pounds. Kinakailangan na makapasok sa nasabing timbang si Neri at si Casimero. Good luck sapagkat yan nga po ang problema ng dalawang boksingero, yang timbang. Now, tingnan po natin, sino ang makikinabang sa labang ito? Well, number 1, si Casimero kung siya mananalo. Sapagkat si Casimero ay wala na po sa World Boxing Rankings. Samantalang si Neri ay nandun pa sa top 5 ng WBO sa junior featherweight o 122 pounds. Itong si Neri is also ranked within the top 10 dyan sa featherweight, 126 pound division. He is ranked within the top 10 by the WBC, WBA, and IBF. So itong si Neri, ang world-rated fighter, hindi si Casimero. So malaking pakinabang para kay Casimero kung siya mananalo because he is taking on a world-ranked boxer. Ito ang susi para siya makabalik sa world ranking. Now, you look at the styles of both men, mga kaibigan, pareho po silang agresibo. Parehong mahilig sa head-on collision. Itong si Neri, mga kaibigan, kaliwete, power puncher po ito talaga. Pasok ng pasok, he is a pressure fighter. Okay, talagang i-stock ka niya. At talagang gugustuhin niya na i-knockout ka through his powerful left hand. Now, Casimero, mga kaibigan, may lakas din po ang suntok dito si Casimero pero hindi pa siya tested at around 122 pounds. Mas gamay ni Neri ang 122 pounds because dati na siyang world champion dito eh. At napalaban na rin siya doon sa regular na championship. Ang pinakahuli ay kay Naoya Inoue. So, more accustomed, more familiar with 122 pounds itong si Neri. Kaya kumpiyansa siya, nakakayanin niya itong si Casimero.
Now, Casimero lately, mga kaibigan, yung estilo ni Casimero, yung basta na lang pumapasok, na tila baga walang plano, hindi po yan uubra kay Neri. Okay? Kinakailangan ni Casimero ibalik yung forma niya nung nilabanan niya si Zolani Tete for the Bantamweight Championship. Yun ang kailangan na forma. Yun ang gusto nating makita kay Casimero, yung ganung klaseng forma. Hindi nagmamadali, may approach, may tactical approach, mga kaibigan, at kumakaunter. Kasi susugod itong si Neri. Kinakailangan huwag salubungin ni Casimero. Ito ang naging problema ni Naoya Inoue. Masyado siyang kumpiyansa, gigil na gigil, sinalubong niya sa first round itong si Neri at muntik na siyang ma-knock out. Pinabagsak siya sa first round ni Luis Neri in 2024. So nakita niyo, mga kaibigan, si Neri ay isang talagang hit-seeking missile. Hindi mo kailangan salubungin. Kailangan gamitan mo ng taktika. Pag merong isang wild na toro na papalapit sa'yo, hindi mo yan sasalubungin. Gagamitin mo yan ng smooth style, elusive style ng isang trained matador. Ganun ang klaseng laban dyan eh. Kasi papasok na parang wild na toro itong si Neri. Kailangan, mas smooth ang approach ni Casimero. Patience, like a matador. Sapagkat si Neri, napakaluwag ng depensa niyan. Pwede mong bilangan yan eh. Double jab, pasok, left. Pwede mong timingan itong si Luis Neri. Bagay na kailangan ni Casimero. Hindi niya pwedeng salubungin head-on. Hindi pwedeng i-outmatch mo si Neri. You have to outthink, out-finesse itong si Neri. Kaya nga sabi ko, kailangan ng totoong battle plan nitong si Casimero pagdating ng labang kontra kay Neri. Hindi pwedeng salubungin mo ng bara-bara style din. Si Neri ang bara-bara. Huwag mong salubungin ng bara-barang style din. I'm hoping that they have a battle plan. I'm hoping for the Casimero that out-finesse, out-taught yung Zolani Tete. Yun ang gusto kong makita. Nag-iisip. Okay? Timing, balance. Ito ang nakailangan ni Casimero. Countering niya, timingan niya itong si Luis Neri. Huwag head-on because he will be in trouble. Okay? Yan po ang initial na analysis ng mga eksperto sa bakbakang Neri versus Casimero. Lumalabas ngayon, mga kaibigan, slight favorite itong si Luis Neri. Paano nga naman, siya experienced na sa junior featherweight, dati na siyang world champion, at lumaban pa nga sa world title in his one of his recent appearances. Si Casimero, nakita niyo naman yung nangyari kay Kinusuke Kameda. Parang walang battle plan. Natalo, he was outclassed. Hindi pwede yung ganung style. Okay? Hindi pwede. Si Kameda ay binugbog ni Luis Neri when they fought. So, kailangan talaga a different approach, a different tactic for Casimero. Slight favorite si Luis Neri. Pero para sa akin, 50-50 ang labang ito. Unahan ang labang ito. Kapwa may taglay na lakas ng suntok ang dalawang boksingero. One thing for sure, this will be action-packed, mga kaibigan. Bakbakang umaatikabo, lalo na if they show up in great condition. Crucial para kay Casimero ang labang ito, sapagkat sigurado ako na ngayon pa lamang gusto nang makita ng mga boxing fans how he will perform against Neri. Kasi yung Neri, grabe yung pinakita kay Naoya Inoue. Buntik na nga niyang ma-knockout Nahuli niya si Inoue. At may mga instances doon sa laban na yun na konting-konti na lang ang diferensya. Ang nipis. Konti na lang at tatamaan na muli ni Neri itong si Inoue. Gandang laban yon. Eventually, natalo by knockout itong si Luis Neri. So, ngayon, nasa spotlight si Casimero. Ngayon, gusto namang makita ng mga boxing fans, ikaw naman, John Riel, tingnan natin kung paano ka mag-excel. Kung magiging mas maganda, mas devastating ang performance ni Casimero kay Neri, ay sigurado ako ay mapapalingon si Naoya Inoue at maaari magkaroon ng konting pressure for him to give Casimero a second look. Kung mas magiging maganda ang performance ni Casimero kay Neri, because everybody knows nahirapan si Inoue kontra kay
Luis Neri. So, very, very important fight po talaga ito mga kaibigan. Like I said, 50-50 ang tingin ng inyong likod. Anything can happen in this fight when you have two aggressive at medyo defense deficient boxers in Neri and Casimero. I think it is Casimero who can make the tactical changes. Dahil si Neri, ganun na talaga ang style. Talagang stalker, pressure fighter, power puncher. It is Casimero who has to make the tactical changes. Siya dapat ang mag-employ ng estratehiya because nakita natin kaya nung John Rel. Pwede siya maging thinking fighter. Pero we have not seen that John Rel Casimero since Zolani Tete. Luis Neri is the most accomplished boxer na makakalaban ni Casimero since 2021 nung kanyang nakaharap si Guillermo Rigundo. Pero si Rigundo, mga kaibigan, ay boring na fighter yun Bagamat mabigat ang accomplishments, si Neri talagang power puncher, may lakas ang suntok. So, from Guillermo Rigundo, itong Luis Neri ang pinaka-accomplished fighter, pinaka-recognizable na makakalaban ni Casimero. Again, another pressure para kay Johnwell Casimero. Yan po ang ating initial na assessment, mga kaibigan, sa bakbakang Luis Neri versus Johnwell Casimero. It's going down April 18 dyan sa Kyrgyzstan. At ngayon pa lang, ay excited na ako sa labang ito. Sapagkat sigurado walang sukat kabigin ang aksyon na ating makikita. Lalo na if both fighters show up in weight, which means they have to meet the 122-pound weight limit. At yan po ang buod ng ating Boxer Shorts for today. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating munting YouTube channel. By the way, mga kaibigan, gusto ko lamang mag-shoutout sa ilang mga giliw na sumusubaybay dito sa ating YouTube channel. Isang shoutout, isang pagbati po kay retired Supreme Court Justice Jose Mendoza at ang kanyang anak na si Barleon Mendoza. Sila po ay solid, die-hard boxing fans at tumututok sa ating mga analisiya dito sa Boxer Shorts. Maraming salamat po, Justice Jose Mendoza and Barleon Mendoza. At sa inyo, mga gilo kong fellow boxing fans, maraming salamat po. Ako, si Atty. Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang.